Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Habang ako'y nagbibinata, ay unti-unti akong nakakaranas ng mga bagay na talagang mahirap paniwalaan. Mga bagay na merong kaugnayan sa kababalagan. Sa huli ay nalaman ko na meron pala itong kinalaman sa lahi ng aking lola. Wala na pong paligoy-ligoy pa. Rekta na tayo sa kwento. Nagsimula ang lahat ng ito nung ako'y nasa edad na 12. Sa mga panahong ito, ako ay nasa high school. May isang pagkakataon na pumunta kami sa bahay ng aking kaklase at tawagin natin siya sa pangalang Gustin. Talagang malapit po kami sa isa't isa at ito ang unang pagkakataon na pumunta ako doon sa kanilang bahay. Isang tanghali pagkatapos ng aming klase ay nagsabi ang aming guro na wala kaming pasok mamayang hapon sapagkat meron daw silang pagpupulong. Nagtanong naman si Gustin kung gusto ko daw bang munang dumaan sa kanilang bahay para tumambay. At pumayag naman ako sapagkat wala rin naman akong gagawin sa bahay. Narinig naman kami ng isa naming kaklase na tawagin nating Juan at gusto rin niyang sumama. Pumayag naman si Gustin at maya-maya lang ay naglakad na kami patungo sa kanilang bahay. Siguro mga 2 kilometro ang layo mula sa aming eskwelahan. Naaalala ko na wala pang masyadong mga namamasada sa mga panahong ito. At talagang nakasanayan naming maglakad noon. Kahit gaano kalayo, ay lalakarin namin. Sa kalagitnaan naman ng aming paglalakad, ay kinain namin ang aming mga baon. Talagang nakakasabik balikan ang mga sandaling ito. At sa pagdating namin sa bahay nila Gustin, ay sinalubong naman kami ng kanyang nanay na sa mga sandaling ito ay buhat-buhat ng kanyang bunsong kapatid na nasa 2 taong gulang. "Oh, ba't kayo na pa rito? Wala na ba kayong pasok?" tanong ni tita. "Meron pong pagpupulong ang aming mga guro, kaya naisipan po naming tumambay muna dito." Sagot ko naman. "Ganun ba? Naku, tamang-tama. Merong magbabantay sa bunso namin." Sagot pa ni tita habang nakangiti. Maya-maya lang ay kinuha ni Gustin ang kanyang bunsong kapatid at nilaro naman namin ito ni Juan. Si tita naman ay abala sa paghahanda ng kanyang mga paninda na kanyang ibebenta bandang 2:00 ng hapon. Meron po silang maliit na pwesto sa labas ng kanilang bakuran. Nagbebenta sila ng mga merienda tulad ng mga tinapay at kakanin. Ang isang kapatid naman ni Gustin ay naninirahan daw sa bahay ng kanyang tita sa kabilang probinsya. Doon na rin siya nag-aaral at ang kanyang tatay naman ay nagtatrabaho. Kaya naman araw-araw, Sir Chris, ang naiiwan sa kanilang bahay ay ang kanyang nanay at bunsong kapatid. Makalipas naman ng 1 oras, habang kami nagtatawanan sa harap ng bahay, ay merong napadaang ale. Agad naman siyang napahinto nung nakita niyang masayang naglalaro ang bunsong kapatid ni Gustin. "Ang ganda talaga ng bunso niyo. Manang-mana sa nanay. Halika dito, dali." Pagtawag ng ale sa kapatid ni Gustin. "Oh, sige na. Tinatawag ka ni Lola." Sabi naman ni Gustin at nagsimula namang maglakad ang kanyang kapatid papunta sa ale. "Grabe ka naman, Gustin. Bata pa ako. Huwag mo akong tawaging Lola." Sabi naman ng ale sa kanya. Nakita ko namang patawa-tawa lamang si Gustin, kaya hindi naman ako nag-isip ng ibang bagay sa matanda. Pero hindi ko naman alam kung
bakit ang bigat ng pakiramdam ko sa kanya. Talagang nakakailang at patingin-tingin din po ito sa akin na tila ba meron siyang gustong sabihin. Hindi nagtagal ay kanyang binuwat ng kapatid ni Gustin. Kinukulit niya ito at nang lumabas si tita ay nakita kong patawa-tawa din po ito habang pinagmamasda ng kanilang bunso. Parang wala namang problema kaya hindi na ako nag-isip ng masamang bagay. At maya-maya lang, ibinaba din naman ng Ale ang bata. O siya, alis na ako. Kailan kaya uuwi dito mga apo ko? Sabi pa ng Ale at tumawa na lang kami sa mga sandaling iyon. At bago pa man ito tuluyang makaalis, ay tumingin pa ito sa akin pero hinayaan ko na lamang. At makalipas ulit ang isang oras, ay inantok naman ang bata at pinatulog naman po ito ni tita. Hindi nagtagal ay nakatulog po ito at kanyang inilagay sa duyan na nakasabit sa isang sanga ng puno na kung saan din kami naroroon. Si tita naman ay agad na tumungo sa labas ng bakuran at kanyang hinanda at nilinis ang kanilang pwesto. Habang kami naman ay nag-uusap-usap. Inaantok ako. Saan ba pwedeng matulog dito? Biglang sabi ni Juan. Doon sa loob ng bahay. Merong mahabang upuan doon. Samahan mo ko at ilalabas natin. Sagot naman ni Gustin at agad silang tumungo sa loob ng bahay. Walang ano-ano ay bigla namang umiyak ang bata. Kaya agad naman akong tumungo sa duyan. Narinig din po ito ni tita at agad naman niya itong pinuntahan. At nang makuha na niya ito sa duyan, ay napansin ko na parang namumutla po ito at ang kanyang mga daliri ay nangingitim. Kaya agad ko itong sinabi kay tita. Nabahala naman ito kaya pumasok na kami sa loob ng bahay. Tinanong naman niya ang bata kung saan ang masakit. Pero iyak lang po ito ng iyak at halos hindi na ito makahinga. Anak, anong nangyayari sa iyo? Nag-aalalang tanong ni tita habang buhat-buhat niya ito. Nay, dalhin po natin sa bahay paggamutan. Nangingitim na po ang kanyang mga daliri. Sabi naman ni Gustin. Tumango naman si tita at dali-dali kaming lumabas ng bahay. Pero bago pa man kami makalabas ng bakuran, ay nakaramdam ako ng mabigat at parang sinasabi ng aking sarili na merong nilalang sa loob ng kanilang bahay. Kaya napatingin ako doon. Hindi ko rin alam kung bakit ganito ang aking naramdaman. Nang mapasulap ako sa pinto ng kusina, ay meron talaga akong nakitang sumilip. Sigurado ako na isa itong pusa, subalit malaki at parang tao. Kaya agad ko naman itong sinabi kay tita. Pero ang sabi niya ay wala ng oras para dito. Kinakailangan naming madala ang bata sa bahay paggamutan. Sa pagdating naman namin sa bukana, ay tamang-tama na merong napadaang tricycle. Kaya agad naman itong tinawag. At sa kalagitnaan naman ng biyahe, ay unti-unti din namang tumahimik ang bata. Hanggang sa nakabalik ito sa kanyang pagtulog. Labis naman ang aming pagtataka. Hindi pa man kami nakakarating sa bayan, ay tuluyan nang bumalik sa normal ang mga balat ng bata. Pero ang sabi ni tita, mas mabuti pa ring matignan ito sa bahay paggamutan. Kaya tumuloy pa rin kami. Mahigit 1 oras din po ang aming binyahe. At nang makarating kami doon, sabi ng mga sumuri, walang problema sa kanya. At bago naman kami umuwi, ay tumambay muna kami sa isang tindahan na nasa labas lang ng bahay paggamutan. Kasi nagutom kami sa mga nangyari. Dito na po namin napag-usapan ng tungkol sa pusa ng aking nakita. At sabi ko, parang tao talaga akong tumiting. At sabi naman ni tita, baka inaaswang daw ang kanilang bunso. Narinig naman ng tindera ang tungkol sa aming pinag-usapan at sabi niya subukan daw naming dalhin sa isang magaling na albularyo kasi meron daw sa bayan na iyon. At ginawa naman namin ito.
Sa pagdating naman namin sa bahay ng albularyo, kami ni Juan ay naghintay lamang sa labas ng bakuran. At habang kami ay naghihintay, ay napansin ko na patingin-tingin sa akin ang albularyo. At hindi nagtagal, tinawag niya ako. Agad naman kaming pumasok ni Juan. "Iho, halika dito," sabi ng albularyo. Kaya agad naman akong lumapit sa kanya. "Ano po yon?" tanong ko naman. "Meron kang kasama at malakas ang iyong dating. Meron bang albularyo sa inyong pamilya?" tanong pa niya. Wala naman po. Sa pagkakaalam ko, pareho naman nagtatrabaho si nanay at tatay. Hindi naman sila marunong manggamot." Sagot ko naman sa kanya. "Subukan mong tanungin ang nanay at tatay mo. Mabait ang iyong gabay. Malakas din ang iyong dating. Hindi ka nila kayang lapitan. Mararamdaman at makikita mo sila. Pero hindi sila makakalapit sa iyo." "Kaano-ano mo sila?" tanong pa niya, sabay turo kina Agustin. "Kaklase ko po si Agustin at nandoon kami sa kanilang bahay nung umiyak ang bata." Sagot ko naman. "Meron ka bang naramdaman? Meron bang kakaiba doon? At meron bang sinasabi ang iyong sarili?" tanong pa ng albularyo. At dito ko na po sinabing lahat-lahat sa kanya. Kabilang na yung nararamdaman ko sa matanda na kabaryo nila Agustin. Agad naman niyang tinignan ng bata at sabi niya inaaswa nga daw ito. Merong gustong kumuha sa kanya at nagsabi pa ito na kung meron mang pinaghihinalaan sina tita sa kanilang baryo ay mas mabuting ilayo nila ang bata sa mga ito. Lalo na sa sinabi kong matanda. Maniwala ka sa sinasabi ng iyong sarili sapagkat hindi mo alam kung gaano ka-espesyal ang meron sa dugo mo. Dagdag pa ng albularyo. At makalipas naman na mahigit kalahating oras, bago kami umalis ay meron siyang binigay na panangga kay tita. At sa pagkakaalala ko, isa daw itong sanga ng punong sinukuan. Mahirap daw itong kunin at mahirap hanapin ang punong ito. Nag-iisa lang daw ito kaya ingatan daw ni tita at huwag iwala. Sa kalagitnaan naman ng biyahe ay nagsimulang maginala si tita sa aling bumuhat sa kanilang bunso. At sabi ko, mabigat din naman ang nararamdaman ko sa kanya. Talagang mabigat. Sa pagdating naman namin sa kanilang bahay ay agad kami nagsindi ng mga insenso. Nagtataka naman ang kanilang mga kapitbahay kasing aga-agay nagpapauso kami ng ganon. At sinabi naman ni tita ang dahilan. Sabi naman ng isang kapitbahay, wag na daw nilang masyadong ibigay ang bata kung kani-kanino. At bandang 4:00 ng hapon ay umuwi naman kami ni Juan kasi nandoon na rin naman ang tatay ni Agustin. Sa pagdating ko naman sa bahay, tamang-tama na nandoon na si nanay. Kaya tinanong ko naman ito tungkol sa sinabi sa akin ng albularyo. At meron naman siyang kinuwento. Noong bata pa lamang ito ay meron na daw siyang napapansin sa kapatid ng kanyang lola. Palagi daw itong nagsasalita ng mag-isa na tila ba merong kinakausap. At kapag tatanungin daw niya kung sino ang kanyang kinakausap ay hindi daw ito sumasagot. Patuloy pa rin daw ito sa pagsasalita. Halos araw-araw din daw noon ay merong pumupunta sa bahay ng kapatid ng kanyang lola. At habang lumalaki daw ito ay kanyang napagtanto na isa itong manggagamot. Nay, ba't hindi mo to sinabi sa amin? Tanong ko sa kanya. Yan ang sabi ng inyong lola. Huwag kong sabihin sa inyo. Ayaw niya kasing magkaroon kayo ng interes pagdating dito. Sagot naman ng aking nanay. Bakit naman po, nay? Anong problema? Tanong ko naman sa kanya. Marami kang makakalaban na aswang, engkanto, at iba pang nilalang. Lalo na yung mga masasama. Kaya ayaw ng lola mo
na manahin ang kakayahan na ito. Bakit? Meron ka na bang nararamdaman? Ganon din naman ako. Pero hindi ko nga lang pinapahalata sa inyo. Sagot pa ng aking nanay. Meron po. Ito na siguro ang simula. Hindi ba? Tanong ko naman at agad naman siyang tumango. Hindi nagtagal ay meron siyang kinuha sa loob ng kanilang kwarto. At sa kanyang paglabas ay meron siyang dalang lumang tampipi na ayon sa kanya ay pagmamay-ari talaga ng kapatid ng kanyang lola. Ibinigay daw ito sa kanyang nanay bago ito mamatay. Siya po ang aking lola. Pero yung talagang nagmana talaga ng pagiging manggagamot, Sir Chris, ay ang bunsong anak talaga ng kapatid ng kanyang lola. Kaagad namang binuksan ni nanay ang lumang tampipi at nakita ko na meron siyang kinuwang libro. Ayon sa kanya ay naglalaman ng mga karanasan ng kapatid ng kanyang lola. Parang diary kumbaga. At sa katunayan, dalawa daw ang librong ito. At yung isa ay nasa anak ng kapatid ng kanyang lola. Maliban dito ay meron ding isang libreta na naglalaman din ng mga orasyon. Pero ayaw itong ipakita sa akin ni nanay. Kasi baka ano daw ang gawin ko. Ito rin ang mga kasagutan at katibayan na totoo nga ang sinasabi ng albularyo. Meron nga akong lahing manggagamot. Pero ni isang beses ay hindi ko man lang nabasa ang nilalaman ng libro na ito. Kasi ayaw ng aking nanay. Agad niya po itong itinago na hindi ko malalaman kung saan. At makalipas naman ng mahigit 10 taon ay tinamaan ang aming probinsya ng isang malakas na bagyo at nagkaroon ng mataas na baha. Tinangay daw ang lumang tampipi. Ilang araw pa itong hinanap ng aking nanay at halos nilibot na niya ang aming baryo. Pero hindi pa rin niya nakita. Marami na rin siyang pinagtanungan pero wala pa rin. Kung nandito pa siguro ang lumang tampipi, Sir Chris, malamang ay nabasa ko na mga nilalaman ng libro. Pero meron sigurong dahilan kung bakit inanod iyon ng baha. Paminsan-minsan ay meron pa rin naman akong nararamdamang kakaiba. Pero sanay na rin naman ako. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat sa inyo.